ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko, doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Nako, sa tingin ho natin mga kababayan, ngayong mga panahon na to, namumulat na itong si Congressman Toby Chanco at nare-realize na niya na ang kanyang sinusuportang administrasyon, hindi naman talaga nila hinahanap kung sino ang dapat managot dito sa flood control issue na to. Ang gusto lang ho nilang mangyari talagang patagalin, lituhin, guluhin ang kaisipan ng sambayan ng Pilipino para kahit papaano makalimutan nila ang galit sa napakatinding pagnanakaw na ginagawa ng mga politiko ngayon sa ating bansa na kung saan kaalyado nitong si Marcos Jr. Dito sa video na to, pabaran ho natin ang naging press con nitong si Congressman Toby Chanco. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masayang-masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta lang ho tayo dito kay Congressman Toby Chanco. Congressman Toby, sabi ko sa iyo tagal na naming sinasabi na itong administrasyon na to bangag. Hindi nila hinahanap kung sino nga ba ang may sala, kung sino may pakana sa napakaraming korupsyon ngayon sa ating bansa. Ang gusto lang nilang mangyari lituhin, guluhin, patagalin, hayaang makalimutan na sambayan ng Pilipino itong kababuyan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Rekta ho tayo dito sa press con nitong si Kong Toby. Yes, may mga bago silang tanong na clarifications para maintindihan nila mas lalo kung paano yung proseso. So, nagbigay tayo kung ano yung nalalaman natin tungkol. Ba't ka pa nagbigay? Kala ko bang nagpunta na dyan si Speaker, si Martin Luther, yang si Kim Bonjing. Di ba nagpunta daw siya dyan sa ICI dahil ikinwento niya yung proseso ng budget dyan sa House of Representatives. Yun daw ang kanyang binahagi dyan sa mga kaibigan ni Marcos Jr. dyan sa ICI. Sa mga bagay na yun. Siyempre, alam natin, sinabi natin, may mga bagay naman na hindi tayo aware. So, sinabi rin natin na hindi ako aware dyan sa sistema ngayon. Pero based sa yung facial expression kong Toby, ako naniniwala diyan sa mukha mo. Sa mukha mo na yan, kung Toby, ikaw dismayado kung paano kung paano magtrabaho yung ICI na yan. Diba? Dismayado. Kayo naman, tingnan nyo naman yung pagmumukha na yan. Yan ba yung uplifted yung spirit pagkatapos ng uplifted ang hope na malaman ang mga punot dulo nitong issue na to? Diba? Yan ba ang pagmumukha? Hindi ho. Pagod na yung mukha nito. Sabi siguro, sa lahat ng ilinabas kong detalye, mapahanggang sa ngayong mga oras na to, hindi nyo pa rin ma-identify kung sino yung tinutukoy kung may kasalanan. Ayan na, dumalo na sa inyo. Binola na kayo, hindi nyo pa nanumpa na siya. Anak ng toko. Sinasabi ko sa inyo, yung Martin Romualdez na yan, sagad ho sa buto ang pagiging masamang tao. Ayaw natin gumamit ng mga pangit na salita. Hanggang dun lang ho talaga yung kaya nating sabihin dyan sa tao na yan. Si Martin Romualdez masamang tao, period. Yun ho siya. And not really about budget insertions. It's about everything. It's about how it is budgeted, what are the possible ways of corruption. Yung mga ganun, di ba ganun naman yun So yung statement, statement ba yung tawag niyo? Testimony niyo sa Senate, sir,
basically illustrates yung parang chain of corruption. Yes. Was that the same thing that the ICI was interested now? And when you, was that the same subject that the ICI was interested in today? In chain of corruption from who's going to, who's talking to whom, who's giving who, what, diba? Siyempre, party naman yun. Party lahat yun. Party lahat yun. What do you think, pagka ganun, sir, ano pakiramdam nyo na is the ICI zeroing in on maybe particular individuals who may have taken a part in the corruption? No, it's really the process. Siyempre, they will not disclose to me naman those things. Eh. So it's mostly yung proseso para maintindihan nila kung paano yung mga posibleng gaps, saan posible nagkaroon ng corruption, paano mapagdudugtong-dugtong. Kaya ang importante kasi dito is paano mo mapagdudugtong-dugtong lahat, di ba? And you have that info, di ba, sa testimony? Yes. So nag-elaborate ka, sir, about it? Yes, and additional information. Individuals? Hindi. It's not really about individuals. It's about the process kung paano, kumbaga sa ano yung tinatawag ng modus operandi, di ba? Hindi. Ang problema dito kung Toby, yung mga sinabihan mo, mga nagtetengang kawali. Nagbubulag-bulagan sila eh. Nagpunta na si Martin Romualdez sa kanilang harapan. Yun na eh. Kumbaga, hindi mangyayari lahat ng katarantaduhan na to kung hindi pinahintulutan ng nanunumpa sa inyong harapan na yan. Bakit nyo pa pinalabas? Bakit hindi nyo pa diniretso sa city jail? Diba? Yung nanumpa sa harap nyo, hindi natin makikita lahat ng kabalintunaan na to kung hindi niya pinahintulutan dyan sa House of Representatives. Period. Diba? Mga tauhan mo, mga kontraktor. Asa na pala si JJ Suarez? Bakit tahimik siya ngayong mga panahon na to? Sa mga constituent ni JJ Suarez, tanungin nyo yung congressman nyo. Dahil marami na naghahanap sa kanya. Si Dong Gonzales, nasa na siya? Nasa na si Guardiola? Nasa niya si Dilipe? Mga sigayang mga yan. Kung mabanatan nila si BP, akala mo kung sino silang mga santo. Bakit ngayon biglang tahimik itong mga nasa harap na ng ICI, ba't pinaalis pa nila? Bakit hindi pa nila ginapos? Sinabi ko na naman sa Senate, di ba? Why will you, yung lagi ko sinasabi, why will you insert projects doon sa distrito na wala ka naman kinalaman, di ba? What is your, kung wala kang political benefit doon, what is the benefit to you? Di ba? Sir, pinapabalik pa po ba kayo dito sa ICI? Wala pa naman sinabi. Wala pa naman sinabi. Pero yung nature na pagtawag sa inyo, biglaan lang talaga, sir. Hindi. Sinabi sa akin yan. I think, ano ba ngayon? Biyernes siguro. I think Monday or Tuesday. Sinabi sa akin. So yung ICI is under scrutiny. Number one, yung credibility kasi hindi nakikita ng tao yung investigation. But since you're a resource person, how do you probably characterize the way that the ICI has been conducting its hearings? Do you think this is ano ba ito? Okay, number one yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, talagang napakataas ng integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes. Nako, hindi. Wala yan. Andres Reyes, walang kwenta. Okay? Sino pa? Former Secretary Babe Singson. Babe Singson, aso yan ni Martin Romualdez, aso daw yan ng mga oligarko. Walang kwenta ulit. Mga oligarko, aso yan si Babe Singson. Yung head ng SGV. So, you cannot question their integrity. It's beyond question. The direction of the investigation. Siyempre ang nakikita ko lang yung pagtanong sa akin, no. I don't know how they conduct it with other resource persons, but very professional naman sila. Ako you believe naman, sir, in the way Hanggang sa ngayong mga panahon na ito, mga kababayan, hindi ko pa rin talaga lubusang maintindihan kung anong ginagawa ng buwisit na independent commission na yan. Sa totoo lang, anong kapangyarihan nila? Recommendatory power lang dyan sa DOJ at Ombudsman. Anak ng toka. Ito ang sinasabi ko sa inyo, meron tayong NBI.
Di ba? Ay, sa bagay, di ba? Wala ho talaga. Meron tayong DOJ. Naku, hawak din ni Marcos Jr. Kasi naisip na ho nila yan eh. Paano kung bigay na lang natin sa DOJ ang ano, di ba parang maglalabas yan, parang self-serving kasi under yan ng executive, wala pa rin eh. Paano magtayo tayo ng ilagay natin doon sa keyword yung independent. Ayan. Walang ya kayo ha. Lagay natin doon sa salita ng mag-iimbestiga yung independent. Kasi hindi nga naman pwede ang NBI kasi under ng executive. Hindi pwede ng DOJ kasi under ng executive. Noong panahon pa na hindi pa nila sigurado kung mapapasama sa listahan si Ombudsman na Boeing. Noong ano yan eh, hindi wala pa si Boeing yan eh. O nung napasok na si Boeing, ayan, yun medyo okay na. Sa tingin ko nagsisisi na yan si Marcos Jr. Bakit? Ay sa bagay, self-serving pa rin. Kasi si Boeing, galing siyang DOJ. Hindi siya pwedeng sabihin na siya ang ombudsman. Siya ang tratrabaho, yung mga government official dadaan sa kanya, yung mga private individuals, yung mga contractors, DOJ naman, hindi naman pwedeng ganun. Kaya talagang bubuin yung independent na yan para nga maging smoke screen nitong si Marcos Jr. para hindi siya ma-implicate dito sa napakalaking skandalo na to na kahit anong gawin niyang hugas kamay, hindi lilinis ang kamay niya dahil yung kamay na pinampirma niya dyan sa budget na yan ang dapat nga itali sa puno ng mangga at pakagat sa mga antik. Yan. Yes. Why do you have the confidence na this is a serious investigation? Hindi, because alam naman ng lahat di ba? Alam naman ng lahat na galit yung tao. Okay? Alam naman ng lahat na hinahanap ng tao yung katotohanan. Alam naman ng lahat na may pag-iisip na yung tao kung sino yung talagang mga gumawa ng kasalanan eh. Ang kailangan na lang buuin. Yun ang problema. Yun ang problema. Ang mga tao, hindi si BP Sara nagsabi na yung mga individual na yan, sila may kasalanan. Matagal na yun. Long time ago na yan. No, sinabi ni BP Sara, 2 tao lang ang may control sa budget ng sambayanan. Si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Matagal na panahon na yun. Ika nga ano na yun, parang history na yun eh. Ngayon mga kababayan, noong nangyari tong korupsyon na to, una, lumabas yung mga Nepo babies, ay talagang ika nga na mayagpag dyan yung pamangkin ni Elizalde ko. Tapos lumabas yung mga jet nila, yung mga aeroplano, helicopter nila, kung gaano kahaluho yung pamumuhay nila. Kaya mga kababayan natin, hindi pa tapos ang investigasyon ng kung anumang ahensya ng pamahalaan. Base pa lang doon sa ika nga natatanggap nilang sweldo sa kanilang trabaho at yung sa lifestyle nila, meron ng ika nga mga individual persons of interest sa sambayan ng Pilipino dito sa issue ng corruption na to eh. Nandyan na si Elizalde ko, nandyan na yan si Martin Romualdez, nandyan na yan si Dong Gonzales, nandyan na yan si Gardiola, nandyan na yan si JJ Suarez, nandyan na yan si Dilipe. Nasa utak na ng sambayan ng Pilipino ang mga pangalan na yan. At paulit-ulit nating babanggitin yung mga pangalan na yan dahil yan ang mga nababasa natin sa social media. Yan ang hinahanap ng ating mga kababayan. Bakit hindi pa nakakulong yung mga individual na yan? Dito is yung ebidensya. Ebidensya para yan. mapatunayan sa korte. Ang matindi dito, yung ebidensya, pumasok na. Yung mesala, pumasok na eh. Hindi na nga ebidensya eh. Alam ng IC, ay, anak ng Petrang Garapata. Kung Toby ako, ayaw kitang anuhin kasi masyado ka maano eh. Na yung mga may Ano mo kasalanan, talagang may kasalanan. Di ba? Sa tingin ko, my impression is, yun ang binubuo nila. I mean, impression My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag final sa korte. So in terms of accountability, how high should this be? Wala. Kung saan pupunta, doon dapat pumunta. Hindi pa pwedeng, may iwasan dito. Kung saan sila dali ng ebidensya, dapat, yun ang papailan ng kaso. Sure, at the risk of being repetitive, si Representative Ko, kung nagpa-condemn petition na sila, pero ang call niya was to cancel the passport. Yes, no? Okay. This I will be very clear, no? And I hope those in charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear.
Okay? Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Saldico dito. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, huwag naman sana na sabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko, doon na talagang magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kanselahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Oh, doon pa lang mapapaisip ka na, dapat doon pa lang Congressman Toby napaisip ka na eh. 'Di ba ang tinuturong ika nga persons of interest sa makakapagturo sa mastermind etong si Elizalde ko. Ngayon yung mismong administrasyon pinagtatanggol yung hinahanap yung ika nga kinikrave ng sambayanan. Di ba? Kinikrave ho yan yung tipong ilabas nyo na yan, di ba? Gusto nang lantakan na sambayanan eh. Pero anong ginagawa ho ng administrasyon na to? Pilit hong pinagtatakpan. Dapat doon pa lang Congressman Toby Chanco, mapaisip ka na eh. Tanong mo sa sarili mo, bakit kaya pilit pinagtatakpan ni Marcos Jr., mga ahensya ng pamahalaan ni Marcos Jr., mga ahensya ng administrasyon ni Marcos Jr., yaang mama na yan? Bakit hindi pa pa-Interpol yung mama na yan? Bakit hindi pa code red yan? O kung ano mang code, lahat ng code rainbow, lahat ng code. Di ba? Ano na yan eh, para mapadeport na natin at ika nga, miss na namin si Elizalde ko. Isa ako sa mga susundo sa kanya sa eroplano. Di ba? Kasi pagka hindi siya tumayo doon sa kanyang kinauupuan, ako mismo kakaladkad sa kanya. Dito kay Elizalde ko, ako mismo kakaladkad sa kanya. Kunyari, nasa eroplano siya. Ibigay niya sa akin yung warrant niya. Ako babasa dyan sa warrant niyan. Ngayon pagka ayaw niya tumayo, ako mismong hahablot sa ulo nun. Mag-umpisa tayo yung ginawa nila kay Tatay Digong, hindi naman siya gumagante. Malaki-laki kung pera pinag-uusapan natin dito. Kaya Tatay Digong walang mga ebidensya. Mapahanggang ngayon walang ebidensya pero ginawa ho nila yon sa pinakamamahal nating Tatay Digong. Ngayon dito kay Elizalde ko, ito lang sasabihin ko sa kanya. Pagka hindi ka tumayo dyan, pati eroplano bubuhatin ko, walang yan. Pagka hindi ka sumama, Brad, pati eroplano sabihin ko sa'yo, ako magdadrive niyan. Diba? Ano na to sa galit na sambay ng Pilipino dito kay Elizalde ko, Congressman Toby. At nakikita mo kung paano laruin ng administrasyon na to, itong issue na to. Kung hindi mo pa rin naiintindihan kung anong nangyayari, nakananto ko ay isa kang dakilang tanga. Nangyaka. Di ba dapat kansilahin nyo? Tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila. Bakit parang tila baga sila pa nag-aabogado? Nako. May legal na proseso naman eh. Anong sabi ni Martin Romualdez? Ang sabi ni Martin Romualdez, sa tingin ko hindi uuwi yan. Lalo na yung sitwasyon ngayon, hindi uuwi yan. Di ba ganun, yung Martin, Boying Remulla pala, sorry. Ano sabi ni Boying Remulla? Sa tingin ko, di uuwi yan. Lalo na mga nangyayari, hindi uuwi yan. Di ba? Mismong DOJ secretary, ganun lumalabas sa bunganga niya. Binibigyan niya ng cryptic message itong si Zalde ko. Huwag kang umuwi na iintindihan namin kung di ka uuwi. Ramdam ka namin, di ba? Function nila yun eh. Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba?
doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo nga, baka mali ako eh. 11983? 983. Passport Act ba yan? So sir, anong tingin niyo? Bakit parang meron kang hindi Oh, tama. Passport Act. Section 4 o Section 5. Nahandyan yung grounds. Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8, tama tayo. Four is authority to issue denial ka. O yan. Okay, ganito ha. Oh, medyo matalas pa pala memory ko. RA 11983, Section 4. Isa sa mga grounds dyan is national security. Tama? Eh yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit ng tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question. Sir, anong nakikita yung possible reasons bakit parang hindi inuusad yung proseso niyo? Yung pag-cancel ng passport, hindi ko nga alam eh. Kaya nga dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, pag hindi na-cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa ibang bansa na walang extradition, willing ba sila managot? Sir, hindi naman napahagingan ng SIA. Hindi namin napag-usapan yan. Ano po? Si Representative. Hindi. Wala naman personalities eh. Wala naman kami personalities pinag-uusapan. To make it very clear, wala naman personalities na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan Pero sa tingin ko meron ng passport yan si Zalpico. Sa isang bansa na kung saan walang extradition ng Pilipinas. Sa tingin ko lang sa tingin mo natin, meron na yan. Ano yan? Ika nga, ano yan eh, yan yung pinaka-last line of defense nila sa mga kabalbalang ginagawa nila sa Pilipinas. Kahit baka yung mga ibang congressman dyan, meron na yung mga yan. Meron na yung mga yan, hindi lang nabubulgar. Sa tingin ho natin mga kababayan, yan pinaka-last line of defense nila. Pagka nagkanda hendot-hendot ang ginagawa nilang pagnanakaw, meron kaming pupuntang isang bansa, kahit kansila nyo pa passport namin, doon na kami titira, forever na kami doon. Diba? Hindi nyo kami mapapauwi kasi wala naman extradition treaty ang Pilipinas doon. Walang Interpol doon. Di ba? Oh. lagi is yung proseso. I think they just, my impression is, gusto nilang maintindihan yung proseso. Yung buong proseso. Ito, ganito, ang masasabi ko lang doon sa mga taga-ICI, ang tatanga nyo, anak ng tokwa. Isang former associate justice, isang former DPWH secretary, merong malamang merong mga staff dyan na galing dyan sa House of Representatives. Tapos tatanungin nyo kung paano yung proseso. Mga damuho kayo. Ang ginagawa nyo, pinapahaba nyo lang usapan, pero alam nyo naman kung sino ang may kasalanan. Tama, mali? Lang yan. Proseso, paano nagsisimula, paano yung mga posibleng siyempre naman sila nag-iimbestiga, hindi naman nila i-disclose sa akin kung ano yung hinahanap na ebidensya, di ba? Hindi. Ako alam ko. Ikaw naman, Congressman Toby, alam ko kung nahanap nilang ebidensya. Yung ebidensya yung nahanap nila, yun yung ebidensya na makakapag-connect sa mga Duterte dito sa issue ng flood control. Kaya medyo nahihirapan at natatagalan sila kasi wala silang makitang ganun. Pantakin mo, nagpunta na si Martin Romualdez, yung pinatakas pa nila. Nasa kamay nyo na yung ano eh. Balikan ko lang po yung integrity. Diba? You said the ICI's integrity. But I think parang there's a public uproar right now. Kaya gusto nyo integrity ng ICI because the hearings are not live streams, not open to the public. So what's your take on this, sir? Dapat ba gawing live na rin talaga yung mga pag-hearing ng ICI? Hindi, alam nyo, ako naintindihan ko naman eh. Naintindihan ko naman yung sentimiento ng tao na gusto nila maging live yung hearing, no? So yun, 100% naintindihan ko yun, no? But syempre, hindi naman ako pwedeng manghimasok doon sa desisyon ng ICI na yun. Pero kung tatanungin niyo ako whether naintindihan ko yung sentimiento na yun, naintindihan ko. Naiintindihan itong si Congressman Toby Chanco. Kung naiintindihan niya,
alam niya mali ang ginagawa ng ICI. Hindi lang siya makapalag. Kasi kakatapos mo lang nagsalita dyan eh. Baka sa susunod ikaw na-implicate dyan. Maya-maya yung mga drainage sa Nabotas. Nabotas to, di ba? Nabotas nga ba to? Si Congressman Toby Chanco. Nabotas to, di ba? O basta doon sa distrito mo, sila namang kalkalin ng mga taga-ICI. But there's no need for a live streaming. Hindi, sabi ko nga, naiintindihan ko yung sentimiento na yon ng tao na gusto nilang live stream. Kaya lang bilang respeto, ipinapaubaya natin sa ICI na sila ang magdesisyon doon sa bagay na yun. No? Pero 100% naiintindihan ko yung sentimiento ng taong bayan. Naiintindihan niya at alam niya yung ika nga gustong mangyari na sambayan ng Pilipino na malaman nila kung anong pinag-uusapan diyan sa buwisit na ICI na yan. Okay na, nagtayo na kayo ng ICI. Ay, kahit hindi namin kilala kung sino yung mga nandyan sa buwisit na ICI na yan. Ha? Pero doon na lang sa bahagi na ibigyan nyo kami ng glimpse yan. Glimpse. Kahit nga yung tipong yung tipong mga splice na video, yung pagtatanong, yung mga ilang pagsagot, yung mga vital question and answer portion na hindi makakaapekto doon sa sinasabi nila security o kung ano pa man nung ginagawa nilang investigasyon. Dapat labasan nyo kami noon eh. Yung buwisit na tagapagsalitaan nila dyan sa ICI, yung mayat-mayan daldal ng daldal sa social media. Bayan. Yes, sir. Tapos na si Pwede Kong pa Toby. pala memory ko, matalas pa ng konti. Nakachamba lang ng isa. Sobrang naman to si Kong Toby. Meron pa, di pa tapos eh. Di pa tapos. Dito na lang natin. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pang mag-chicks. Wala pa. So, yes, second time sa nabotas po. Okay. Hindi kayo pinaba, ha? Hindi na. Ayos na yung navigate. So, yun. Na-sanction ba yung bar show? Ay, dati? Yung second time o yung ano? First and second time. Parang Hindi, si yung- Joseph Morong ata yun. Si Joseph Morong ba yun? Yung first time. Ba't nawala hindi ka sa kami- Malacanang, Brad? Panahon kasi ni Tatay Digong si Joseph Morong taga taga Salansan nila dun eh. Di ba sa Senado? Ngayon wala na siya. Anong nangyari sa'yo, Brad? May ali eh. MMDA. Ba't parang pakalat-kalat ka na Simula lang na to, ngayon? MMDA na nga kung ano na eh, kung sinigil na bala. Baka Yung dahil second dun time, sa mga niya, yung mga kabalbala niya sa social media. Yung mga kalokohan niya. Yung pagiging kanal niya, lalabas niya sa social media Itong eh. last week, mabuti na lang, sumayad lang siya. Wala naman damage. Sumayad Saan na lang. si Morong, no? Si Morong ba yun? functioning ngayon. Ay, si Morong. Oo. Sasara Parang lang. malungkot siya. nakasara Oh. lang. Si Iban na kasi nasa Okay, BGM. ang ibig sabihin nung baliktad yun eh. Ang ibig sabihin ng sara, hindi pumapasok yung high tide. Yung open, yun yung ano. Nakasara lang siya ngayon at hindi nadadaanan lang ng barko kasi madaming basura sa ilalim. Kailangan ipukayin, i-dredge. Oo. Pero functioning siya. Hindi na makadaan yung barko. So wala ba hangay sa inyo? Wala. Pag may bayan, galing kasi. Wala. Pag nagbaha, kahanap ka ng flood control. Hindi. Ayun, si Morong. Kung ano-ano kasing kalokohan mo eh. Di ba? Yung si Morong, nakita ko si Morong. Dati na, nasa Malacanang ka. Ano ka, yung demoted ka, Brad. Pakalat-kalat ka na lang ngayon. Sakit ng ulo ko yung pag ano. Alam naman nila. I mean, siya yung testigo. Basta ayos yung navigate, hindi kami binaba. Ayun, basta ayos yung navigate. So effective yung flood control sa amin. Basta ayos yung navigate. Pero 20 years na yung navigate na yun eh. Yung pa kanina. Hindi. Di ba kanila? Hindi. Ngayon, nagkakaroon na ng study for a second one. Para may backup siya kung sira yung isa. That makes sense. Oo. Parang may susunod na. Oo. Okay, sino po ba mga ano nila ngayon? Comment. Kasi ba si Martin Romualdez, parang is confident, is a resource person. What's your comment about that? I don't know because hindi nga personalities yung pinag-uusapan namin eh. When they ask me questions, it's not specific to okay, ganito ha, para maliwanag ha. Pag ako tinatanong ng ICI, ang question is not specific to any person.
Tumayo na kasi kayo kaagad eh. Nag-uusap-usap pa tayo. Ang sarap-sarap ng kwentuhan natin. Ba't bigla kayong tatayo? Lang yan. Involvement. Oo. Hindi tungkol dito sa taon to, hindi tungkol dito sa taon to, hindi kung ano yung ginawa nitong taon to. Pero yung proseso, paano ba yung nangyayari yung proseso. So, ibig sabihin, siyempre, may regular na proseso, so, pinapaliwanag ko yun. Ano ba yung mga posible na problema dun sa proseso na pwedeng samantalahin para pagkakitaan? Yun naman din ang ano. So, it's not specific to any personality. Direktahin mo na kasi Mater Romualdez. Pero ako, talaga, DFA, pauwiin nyo na si... Katagal. Di ba parang ano yun? Automatic lang. Parang 1-2 step lang. Request, then cancel. Hindi, di ba cancel? Di ba? Pag cancel, Kailan mo ba mag-court na? hindi. Kailan mo ng complaint sa court? Hindi, tingnan mo yung ano, Sa section yung section. Di ba? Sa security public. Oo. So by itself pwede. Oo. On their own. On their own. Walang precipitate na Kaya nga eh. Di ba the fact na nagkagulo doon sa Mendiola, that's already the start of a national security problem, di ba? Because people can take advantage of the anger of the public. So ano pang inihintay nila, di ba? Maliwanag naman yan eh. Nagkasa si Presidente ng UN. Pero sir, sumulat na kayo sa DFA regarding this. Hindi naman ako kailangan sumulat, di ba? Tabako naman nila yun, di ba? Ano na naman, panibagong mga walang kapararakang tanong na naman yung mga tanong nitong mga media na to. Di ba alam ng anak ng toka? So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo.